sumali. Pero bilang isang breadwinner ng family, mas kailangan kasi ang support ko. Kaya gustuin ko man, pero sa kanila palang kulang na yung sinasahod ko dito. Kaya wala na akong extra pang simula dito. Ano po masasabi nyo doon, Mentor Grace? Thank you so much sa question. Ayan. So, breadwinner ka. Madami pong mga breadwinners right now na ginagawa itong opportunity na to. But saludo po ako sa iyo, ha. Hindi po biro maging breadwinner. Because at some point, sa mga short period of time, naging breadwinner din po ako. Pero, let me ask you this question. With respect, okay? Huwag mong anahin, ha, masamain. Hanggang kailan mo kaya na i-sustain yung kulang na sweldo? Kasi alam mo for a fact, kulang talaga ang sweldo mo. Hanggang kailan kakayanin mo na every month kulang? Sa susunod na month, tamang-tama lang. Sa susunod na month, may konting sobra. Sa susunod na month, sobrang laki naman ang kulang. So, parang paulit-ulit na cycle na ganun. Minsan, kulang ngayong month na to. Sa susunod, kulang. Ang haba na. Napansin mo, isang taon ng kulang ang sahod mo. Okay, so, kung ngayon pa nga lang, kulang na, paano na next year? Nai-imagine mo ba? And hindi ka selfish, ha, kung mag-i-invest ka sa opportunity. Mas selfish po siguro kung alam mong may paraan naman talaga para madagdagan ang income mo. Pero, hindi mo sinusubukan. That's unfair. That's selfish. Why? Pinakita na ni God sa iyo eh. But because of some reasons, hindi mo siya magawa. Sabi nga, pag kulang ang pera ang mga Pilipino, meron talagang pera-paraan. Para-paraan, not pera-paraan. Okay? And this is not about taking away from your family. Sobrang haba na ng panahon na nagbibigay ka. Am I right? Hindi ito binabawasan mo yung para sa kanila. This is about building something. Why? Yung intention kasi nandun na maganda. Yung magandang intention na tumulong ka, yung magandang intention later on na sige, tis-tis na muna tayo ngayon, tipid-tipid na muna tayo ngayon. Kasi I know later on, mas maganda pa ang buhay na mangyayari sa atin. This is about building something that can give them more later on. And ang tanong lang talaga, are you willing to stay stuck sa sitwasyon mo? Dahil wala kang extra ngayon, kung pwede naman gawa ng paraan, didiskartean lang mga ibang bagay nga na didiskartean natin, ito pa kaya. You know, hindi natin masisisi yan eh. Kasi ang Pilipino kasi, pinanganak tayo, mula pagkabata pa lang, naka-instill na sa utak natin, ang tanging source ng income lang, employment. Or, ito pa yung isang kino-correct na ngayon ng community, no, ng mundo, na kung konti lang ang pera mo, sige, pagkasyahin mo lang, huwag ka nang mag-exceed dun. Kasi pag nag-exceed ka dun at nangarap ka pa ng malaki, masamang tao ka na. Right? Kaya mga tao right now, imbis na may paraan sana, natatakot gumawa ng paraan. Natatakot mag-risk. Natatakot sumubok because of that mindset na tinanim sa atin. Well, this time, hindi na kasi yan yun eh. And kung hindi ka makasabay sa ganong klase ng mindset right now, may iwan ka talaga, and good news. Sa mga susunod, tingnan mo lang, hindi ko sinasabing 100%. Hindi ko sinasabing 100% na population ng mundo, ng Pilipinas, parang ganito yung mangyayari. Okay? Pansin mo, kung ganyan ang mindset mo, yung mga next generation mo, ano yung i-advise mo sa kanila? Ay, wala ka kasing pera, so wag na lang. Ay, sa next na lang, walang pera. Yung next generation mo, kung ano buhay mo ngayon, hindi magiging buhay nila. Pero mapasalamat ka kung yung next generation mo, matigas ang ulo, sumusubok, nagre-risk, kahit mangutang, kahit manghiram, kahit magsangla, kahit magbenta, kahit makagawa lang ng parang isang opportunity. Ang importante, natuto sila and they learn from their experience. Later on, kakagawa nila ng ganyan, na-asenso yan sila. That's the generation right now. Na kung ikaw nasa lumang henerasyon ka pa, wag naman sanang ganun din ang magiging mindset ng next generation. Kaya sa'yo pa lang, dapat nako-correct na natin. May paraan po. Takot ka lang. Sumubok or gumawa ng paraan. Be brave. Kasi binigay sa'yo yung idea na yan eh, tapos hindi mo gagawin. 'Di ba? So, willing ka bang ma-stop dyan? Or willing kang humanap ng paraan
para may extra ka later on. Okay? Kung seryoso ka talaga, you will find a way. Kung gusto mo talaga magbago yung buhay mo, you will find a way. Nakita mo yung mga negosyante, bakit ganyan buhay nila? Kasi hindi sila nagsistay sa ganyan eh. Ang ginagawa nila, risk ng risk ng risk. Basta nakikita nila may magandang mangyayari sa dulo. Basta nakikita nila na sila din nag-grow. Basta nakikita nila sa sarili nila na willing din silang matuto at gawin ng isang bagay. So, hindi siya sayang. Gawa ka lang ng paraan. Madaming paraan po. Kung breadwinner ka, hindi ka masamang tao kapag gumawa ka ng paraan or turuan mo ang pamilya mo magtipid-tipid muna for now. Kung wala talaga, negative kasi madaming may mga pinag-aaral, cash advance, loan, depende kung ano. Mga negosyante nga, hindi natakot mag-milyon-milyon yung utang sa bangko. Tayo, kung kaya natin at meron tayong nakita, go lang po. Kasi you will have the reward soon. Kasi baka yan pa yung magdala sa'yo sa pag-level up ng buhay mo at ng buong pamilya mo at ng buong angkan mo. Okay? So, yun po. Thank you so much.